Greetings, my beloved viewers, my beloved brethren, my beloved listeners, all of my beloveds, in the name of the Lord Jesus Christ. A blessed afternoon. Every time, bihira po kasi yung ganito kaganda ang panahon at minsan kasi madilim, mainit pa rin pakiramdam. Pero this time parang medyo malamig siya. Parang naalala ko po yung sa Treetop Adventure sa Subic, no? Ganito kaganda ang weather po doon, no? Zipline, kung ano na yung pwedeng gawin doon. Masaya. We enjoyed a lot of good memories there. Again, I would like to share something sa atin pong lahat. Pardon me, maingay po yung mga aso, pero ano magagawa ko? Maski nasa labas na po, naririnig pa rin po natin, ano po. So, maliban na lang pag maglalabas ng technology na meron na yata, di ba? Kaya lang, I don't know what particular device yung masasilent yung paligid, no? And then, focus na sa boses. Okay, I would like to thank each and every one na patuloy na nagko-comment. Ina-appreciate ko yung mga nagko-comment, no? Hindi ko man po nababanggit sa mga nakaraang videos, but here's nasabi ko, salamat sa mga nagko-comment. Isang nakagugulantang na pangyayari ang magaganap sa mundo. Meron pong nakagugulantang na mararanasan ang mga maiiwan. Hindi ko sinabing kasama tayo sa magugulantang. Actually, we are the reasons bakit sila magugulantang. We are the reason rather, ba't sila magugulantang. Bakit? Sapagkat mawawala po tayo dito in a sec, in an instant. We will all be banished. We will all be gone. We will all be missing. Diba? Tayo po lahat ng tao na naglagak ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Asahan niyo po ang isang dakilang katotohanan na mararapture po tayo. Dadagitin tayo ng Panginoong Jesus hindi dahil sa mabubuting ginawa natin, kundi dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Isang perpektong gawa na hindi na kayang pamarisan ng kahit na sino. Amen? Kaya huli na yung mga nangangaral na gawin mo to, gawin mo yan, huli na. Ang Gospel of Grace kumalat na. At attractive ang Gospel of Grace. Okay? Pero yung mga nagmamatigas ngayong church age, magugulantang sila. What happened to those people? Went missing. Nasaan sila? Bakit nawala sila? Millions of people po yun. Hindi lang po siya 1, 2, 5, 17, no? Millions of people will be banished. No? So, ma-imagine nyo kung gaano karami mararapture. Simula yung mga nagtiwala kay Christ ever since. No? At sa panahon po natin ngayon, lahat po tayo ay magkakaroon ng bagong katawan. Glorified body. As the body of the Lord Jesus Christ tumatagos doon sa nakapinid na pinto, ang ating tinbong mga glorified body, the same ang magagawa. Makakapunta tayo sa Pluto, makakapunta tayo sa Mars sa isang kisap mata. Billions of years ang pupuntahan mo. Ang alam ko, ang matatravel mo para makapunta ka sa Mars, sa Pluto, billions of years yan. Kung hindi man millions, matagal. Pero alam po ba ninyo, pag nasa glorified body na tayo, tandaan nyo, ang trono po ng Lord, ang trono ni Jesus nasa third heaven. Yan, nakikita mo yan, galaxy lang po yan. Amen? So, ibig ko sabihin po, tayo pong mga mananampalataya, no, ay talagang madadagit. Ito na po ang topic natin ngayon. Yung mga maiiwan po, talagang magiging maputla, matatakot po sila. Mararanasan nila yung that's it. At alam niyo, nakakalungkot po dahil isa sa mga makakaranas ng pagkatakot doon ay yung alam nilang nakapakinig sila dati pero hindi nila tinanggap. Yung naririnig nila yung term na rapture. Alam niyo po ba ako, may pinsan po ako na hindi mananampalataya. Every time nakikita ko, huy, ito na, magra-rapture na ba? Nung COVID-19 pandemic, babae, she's taunting me na sabi niya, hala kuya, rapture na yata, rapture na. I mean, now, for them, that's something na parang okay lang, ganon. It's not okay. Sapagkat pag yung cousin ko na yun, naiwan na rito, pero sana wag naman, sana tumanggap sa Lord, no?
Ilang beses ko nang sinashare na parang she's not taking it seriously. Kapag dumating na po sa puno po ito, ganyan. Kapag dumating na po yung time na nag-rapture na po, ang mangyayari po ay sasabihin niya, tama pala si kuya. Amen? Tama pala si kuya. I should have listened. Huli na, nasa tribulation na siya. Maliban na lang pag makakita siya ng piraso ng Biblia o piece of Bible, no? Marami po nagkalat yan eh. At babasahin niya, makikita niya roon ang paraan ng kaligtasan at hindi siya magpapatatak doon sa i-require ng halimaw. O pwede rin maging senaryo sa kanya na dahil nagugulantang siya, yes, alam niya po yung nangyari, may totoo pala yung rapture, pero maaakit siya sa karisma ng Antikristo sapagkat ang Antikristo ay unang gwapo, 30 anyos, isang Hudyo. Alam niyo po ba kung gaano kagwapo ang mga Hudyo sa personal? Meron po kaming kasama sa church dati. Nagtrabaho po siya sa Middle East. At isa po sa napuntahan niya ang Israel, no? Ang gaganda ng mga Hudyong babae, ang pupogi ng mga Hudyong mga lalaki, sabi niya, mga bata pala, mga pilikmata, ang gagwapo, ang gaganda. No? Lalo na yung Antikristo paglabas niya pagdating ang panahon. Okay? Karismatiko. Ngayon, yung sinasabi kong pinsan ko, halimbawa, nakita niyo, ay, maaakit siya roon. Huli na. Kasi tandaan po ninyo to. Pag ikaw ay natatakan na ng tatak ng halimaw o yung Antichrist, siyempre mag-uutos doon yung false prophet na masasabihin niya na magpatatak kayo. At pag nagpatatak ka na, makinig ka mabuti sa akin. Kaya wag ka magpapatatak kung naiwan ka. Kasi pag nagpatatak ka na nun, meron ka ng seal of ownership ng halimaw. Or should I say, ng dragon, si Satanas. Amen? Tandaan nyo, the Antichrist and the false prophet, mga puppet lang yan. Puppet lang na Satanas yan. Pero si Satanas, ultimately, may gawa nito. Pag nababorn again ng isang tao, nagkakaroon tayo ng seal of ownership ni Jesus at ng Father through the Holy Spirit. Siya nagtatatak sa atin. Sinelyuhan tayo, we belong to Jesus, we belong to the Father, we belong to the Holy Spirit. Our God is 3 in 1. Amen. So, pag nangyari po yun, ligtas na forever. Kaya ang salvation po ay hindi nawawala sapagkat ang may hawak ng salvation natin, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Our God is 3 in 1. Again, our God is 3 in 1. Paano ka mawawala ng kaligtasan? 3 persona, hawak ka, selyado ka pa. So, sa kabilang banda, pag ikaw natatakan din ng Antikristo ng kanyang 666 mark, which I believe ilalagay sa pamamagitan ng microchips, no? Meron ka ng selyo ng dragon na si Satanas. Si Satanas bound for hell. And you should also be bound for hell forever and ever. Wala na pong wala nang kalagan, wala nang kalasan doon. Forever doon ka na. Why? Dahil tinanggap mo ang mark of the beast. Ultimately, the mark of the beast is something na dapat iwasan. Kaya nga po dapat gumagawa tayo ng vlog na kung naiwan kayo, huwag kayong magpapatata. Ako nakailang vlog na rin po rito, kahit paano naman po. Pero hindi ko lang po alam kung paano yung presentation ng iba para magulat, yung mga tao mamulat, no? Or should I say, ngayon pa lang tumimo na sa kanila. Pero bakit mo papapayagan na magkagayon? Bakit ka papayag na maiwan? Samantalang may paraan para maligtas. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but through me. So salvation comes only through Jesus Christ. So talagang pag tinanggap mo na si Kristo, seselyuhan ka na ng Holy Spirit, you are owned by God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost forever. Kaya kung di ka pa ka-good vibes, no? I suggest maging ka-good vibes ka na. Dito po sa Daily Good Vibes channel, walang ibang bida kundi ang Panginoong Jesucristo. Jesus alone, Jesus Himself. Jesus alone saves. Jesus is our superstar. Wala na pong iba. Walang kasi naman Poncio Pilato ang pwedeng mang-agaw ng posisyon ni Jesus dito sa channel na ito. Jesus alone saves. Si Jesus lang ang bida po dito. Okay? So mag-subscribe na kayo, share this video, share my other video, share our other video. Unli share niyo po. God bless.